Magandang araw mga kababayan. Noong nakaraang araw ay tinawag nga ang atensyon ng Department of Education, siyempre ni Vice President Sara bilang Secretary ng Department of Education, at inutos ni Pangulong Marcos na tutukan umano itong departamento para tumaas ang quality ng ating education sa ating bansa. Ito ay kasunod nga nung mababang resulta ng PISA. Ito umano yung parang examination para malaman kung gaano kaganda ang education system ng isang bansa. So, ang unang sinalihan ng Pilipinas, 2018, pangalawa is 2022, which is, una, wala pa si Vice President bilang sekretary, pangalawa, ay kakaupo niya pa lang. So, ngayon, sa kanya sinisisi lahat nitong ni Mike Abe. At ayon sa kanya, dapat umano kung nagkakaroon ng press conference kaugnay sa Department of Education, dapat umano talaga ang Vice President ang humarap. Nako po, Mike Abe, ang daming trabaho ng ating Vice Presidente, ang daming dinadaluhan, ang daming binibisitahan na mga eskwelahan para ma-improve itong ating education system. Maraming ginagawa ang ating Vice Presidente. Nako, tandaan mo, ilan yung kanyang hawak? Vice President, Department of Education, co-chair pa siya ng NTF-ELCAC. So ngayon gusto nila humarap dito sa press conference, mga kababayan po natin, at ayon sa batikang reporter na ito na si Mike Abe, para masagot umano lahat na katanungan mula sa media. Bakit? Meron namang di ba? Merong spokesperson, merong undersecretary na fully equipped sa kaalaman sa Department of Education at handang sagutin ang mga katanungan. At napanood natin ang press conference na ginawa sa Malacanang. Ako po, napaliwanag ng maayos na sagot lahat na mga kawani ng Department of Education ang mga katanungan. So bakit mo pa talaga papaharapin itong si Vice President Sara? Kundi ito talagang kanyang isyong ginawa, mga kababayan po natin, para magkaroon lang ng pambabatikos kay Vice President Sara at malihis ang isyu ng People's Initiative at itong charter change. Bakit hindi ganyan ang iyong pag-uusapan, Mike Abe? Dahil yan ang mainit ngayon, itong bilihan ng People's Initiative signature. Pero ang kanyang tinatapik ngayon ay itong si Vice President Sara. At ang kanyang pinapalabas, mga kababayan po natin, ang sinasabi niya na pro-administrasyon umano siya. O, di ba? Si Vice President Sara is miyembro naman ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Bilang secretary ng Department of Education, kahit mukhang na bubuwag na ang unit team, pero kasali pa siya sa administrasyon. Bakit mo binabanatan ngayon? Kasi malinaw na ang iyong manok talaga ay itong si House Speaker Martin Romualdez. Ito kasi si Mike Abe, para sa kaalaman ng lahat, ay isa ngayon sa mga nagdidefensa sa mga buwabatikos kay Martin Romualdez, lalo na sa issue ngayon nitong korupsyon na nangyayari sa House of Representatives. Ito po, panoorin nyo at kayo na rin ang humusga sa kanya, mga kababayan natin. Yung quality ng education ng Pilipinas, napaka-sensitibo po niyan. Kasi ang kinabukasan ng kabataan ay dapat nagsisimula sa magandang pag-aaral. Kaya nga, yan ay priority ng gobyerno. Kahit na sino pa ang naging presidente noong mga nakaraan at ngayon, yan ang priority. Sa budget, sa programa, laging inuuna yung mga school building, classroom, textbook, at kung ano-ano kailangan. Dahil mahalagang magabay ang magandang buhay at kinabukasan ng mga bata. So yun po kasi dapat na ipapaliwanag bakit lagi na lang ang nakikita natin sa mga press conference o paghahayag kung ano ang meron sa ginagawa ang DepEd, lagi na lang spokesman o mga yosek. Hindi ba dapat yan ay yung head ng department, yung ulo ng departamento? Kasi pag siya nagpaliwanag, mas konkreto, mas detalyado, mas kapanipaniwala. Hindi ba? Ito, mga kababayan po natin, ang Vice President kasi ay hindi mahilig magpamedya at hindi mahilig magpa-picture sa mainstream media o sa media. Dahil ang kanyang ginagawa ay trabaho lang ng trabaho. Tingnan mo, Mike Abe, ang Department of Education ang number 1 na performing agency sa lahat na ahensya ng ating gobyerno.
Ngayon, naliliitan ka pa, nahihinaan ka pa, tapos sabihin na hindi kaya ni Vice President Sara Duterte. Saan ka humuhugot ng iyong pambabatikos? Hindi ka pa ba nasasayahan? Hindi ka ba natuwa na number one itong Department of Education? Parang nahihinaan ka pa ngayon. Kung kaya naman sagutin, at nasasagot naman sa nakikita natin ng mga ASEC, nitong mga spokesperson ng Department of Education, bakit kailangan pa humarap itong Vice President at ang Secretary mismo ng Department of Education? Bakit niya kailangan pagtutuunan pa ng kanyang attention, ng kanyang time, itong mga media, kung mayroon namang representante at mayroon siyang mas mahalagang trabaho na kayang gampanan? Di po ba, Mike Abe? At matatanong din ng media, kaya nga press conference, pag sinabing press conference, hindi naman pwedeng announcement lang. Mayroong open forum dyan. Mayroong question and answer. Kasi ako sa tagal ko sa media, pag nagpunta ako ng press conference, naasahan ko na ako'y makapagtatanong. At yung napatawag ng conference ay pwedeng tanungin. Kasi doon natin mahuhukay ang totoong balita. Gaano kalalim ang programa, gaano kalalim ang kaalaman para sa isang departamentong hinahawakan kung haharap sa media at makakaroon ng malayang question and answer. Kasi yung pong mga tagapagsalita at taga-yosek na umaharap, limitado ang alam niyan. Tanungin mo yan ang mga sensitibong issues, sasabihin niyan, ire-refer namin kay Secretary. Ire-refer namin sa... Wala namang sinagot na ganyan ng di ba? Ang mga ASEC at spokesperson nung press con. Gawa-gawa mo lang yung salita na yan. Wala silang sinasagot na ganyan. Lahat na katanungan ng media nabigyan ng paliwanag. Naku po, ikaw at ang fake news, Mike Abe. Akala ko ba ayaw mo ng fake news? Anti-fake news ka. Kaya ka galit na galit sa Isiminay. Galit na galit ka kay Ka-Eric sa tanong ni Ka-Eric patungkol kay House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pondo, yung travel fund niya. So ngayon, ikaw gumagawa ka ng sarili mong issue na umano'y sinasabi ng tagapagsalita ng Vice President na ire-refer pa umano. Wala namang sinabing ganyan. Lahat na katanungan ay nasagot at lahat naman ay napaliwanagan dahil lahat ng mga kawani ng Department of Education na humaharap sa press con, may kanya-kanya silang turno kung paano nila sagutin ang mga katanungan. So, di po ba, mga kababayan po natin? So, gumagawa siya ngayon ng sarili niya na umano'y sinasabi daw na i-refer pa daw sa Vice President. Wala namang ganon. Mayroon po ba, Mike Abe? Walang ganon namin, di walang detalye o bitin, di ba? Samantalang kung yung mismong ulo o head ng isang department ang haharap, pag siya ay tinanong, on the spot, masasagot niya kung ano yung dapat na sagot. At mabibigay din ng pagkakataon na kanyang maipaliwanag ang lahat ng kanyang mga programa. At kung may problemang katulad nito, bakit bumagsak ang rating ng Pilipino? May papaliwanag na mabuti, hindi ba? So, issue lang po ito. Wala naman yung personalan. Alam ko na yung iba dyan, reaksyon, iba. Wala daw personalan, wala daw pamumulitika. Ako po, huwag kami Mike Abe. Alam na po namin ang iyong kulay politika. Sumukhang malaki-laki ata ang iyong incentives na nakukuha dahil sa iyong ginagawang paninira sa mga Duterte at pagsusuporta at pagliligtas kay House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Marcos. Dahil mukhang ikaw at ang spokesperson ni Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos kasi ikaw yung tagapagsalita ngayon ng kanilang grupo. Nakita na po natin ang iyong kulay, Mike Abe. Dati mong sinasabi na patas ka, pero ang tinitira mo ngayon ay itong mga Duterte at sinasabi mo na pro-administrasyon ka, pero ang miyembro ng administrasyon na itong si Vice President Sara ay iyong binabanatan. So taliwas ang kanyang sinasabi, mga kababayan, sa kanyang mga aksyon. So nakita natin ang mga komento ng kanyang mga viewers ay puro galit kay Vice President Sara. So malinaw lang na talagang ang kanyang mga sinasabi dito sa kanyang mga live stream pa siguro, ito kasi ang nakaagaw ng ating attention, posibleng ginagalit niya ang kanyang mga audiences para magalit dito kay Vice President Sara. So binabanatan niya, baga
binibigyan niya ng mga impormasyon na dahilan kung bakit nagagalit itong kanyang mga viewers. Kasi kung reviewin mo mga kababayan natin, puro panawagan, resign na umano si Vice President Sara, hindi na umano kaya gampanan ang kanyang trabaho bilang Department of Education Secretary, wala daw ginagawa, bagsak daw ang PISA, bagsak daw ang ating quality of education. Noon pa naman talaga, dahil unang-una, kulang naman tayo ng pundo kulang yung classroom, kulang yung teachers, di ba? Kulang yung mga equipment para sa mga public schools. So paano tayo talaga masasabi natin na magiging top tayo sa mga rangko, kulang tayo, kulang yung ating pundo para sa ating education system. Maraming backlog, pero ginagawan ng paraan yan ng Department of Education ni Secretary Sara Duterte, at ngayon sila pa nga yung nag-number 1 sa survey na top performing ahensya ng ating gobyerno. At sinasabi mo na hindi kayang sagutin ng kanyang ASEC, ng kanyang spokesperson, ang mga tanong ng media. Naku po, paki-check po ang iyong mga action, paki-check po mga Mike Abby, ay mukhang ikaw ata ang galit sa fake news. Mukhang ikaw pa ang nagsasabi ngayon ng fake news. Ano po ang inyong komento sa loobin mga kababayan po natin patungkol sa umano'y batikang reporter na ito, na puro na lang pambabatikos sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ating Vice President. Parte kaya ito ng kanyang trabaho? Parte kaya siya ng demolition job ngayon na ginagawa laban sa ating Vice Presidente at kay Pangulong Digong? Sagot nyo po, opinion nyo po, huwag kalimutan mag-iwan mga kababayan.